Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay tunay ngang mapagpalang Diyos, Diyos ng biyaya. At ito naman ang panahon natin, ang biyaya ng kanyang salita. Purihin ng Diyos dahil pinagaling niya ako sa maraming paghihirap sa nakalipas na mga 2 linggo. Nahirapan ako maglakad dahil sa paninigas ng aking binti at leg, isang kaliwang hita ko. Ngunit gumaling na. Purihin ng Panginoon dahil makaayos na akong maglakad. Hindi naman maaari pang magtakbo. Pero maayos na ang aking kalagayan. Salamat sa Diyos. At tayo ngayon ay kapunta sa ating isa pang pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Aming makapangyarihang Diyos, aming mabiyayang Ama, kami ay nagpupuri sa inyong kadakilaan, sa inyong mga biyaya, sa inyong mga pagpapala, sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Purihin ka, Diyos, sa patuloy niyong mga mabiyayang gawa sa aming buhay. Dalangin namin na sa isa pang pagkakataon ay buksan niyo muli ang aming mga diwa at pag-iisip upang tanggapin namin ang inyong mga salita, upang lalakas kami muli, upang baguhin niyo muli ang aming mga diwa, aming mga damdamin, aming mga puso, ang aming pagkatao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong salita. Samahan niyo kami sa bawat bagay na aming pag-usapan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pag-usapan natin mga kapatid ang mga bagay simula ngayon tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos natin na tagapag-alaga. Simulan natin sa bagay na ito sa mga ilang linggo ngayon. Ayan. We focus on the care of God, yung pag-aalaga ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Siya isang ama na nag-aalaga. At sa Biblia ay inihalintulad ang Diyos sa maraming larawan, sa maraming paraan na nagpapakita ng kanyang mabiyayang pag-aalaga. At isa nito ay ang Diyos na ating pastol, na ating tagapag-alaga. Parang mas generic masyado itong tagapag-alaga dahil ang Diyos na ating Ama ay nag-aalaga naman sa atin at ang Diyos na ating pastol ay nag-aalaga rin. Kaya pag sinabi natin ang Panginoon ay ang ating tagapag-alaga, hindi lang yan nagsasabi na ang Diyos na ay ating pastol. Pwede rin sabihin siya ang ating Ama na nag-aalaga. At siya rin ay sinasabi sa Biblia na groom, asawang lalaki, nag-aalaga ng kanyang asawa. Siya ang ulo ng iglesia at tayo na iglesia tinatawag na asawa. Marami pang bagay na ating makikita sa Biblia na ang Diyos ay nag-aalaga. Sunod na mga linggo pag-aralan natin ang Diyos bilang Ama. Ngayon tingnan natin ang Salmo o Awit 23 na ang Panginoon natin ay ang ating mabuting pastol. The Lord is our good shepherd. Ang Awit 23 kasama ang Juan Kapitulo 10 sa Biblia ay naghahayag sa kabuuan ng
ating Diyos, tungkol sa ating Diyos na nag-aalaga sa atin bilang isang pastor, na tayo ay kanyang mga tupa o mga tupa, kawan, isang kawan, flock. Maraming tupa tinatawag sa Tagalog na kawan, the flock of sheep, no? So tayo'y pastulan, no? Pasture, the flock under his care, sabi ng ah, mga awit. At ating pag-aralan ang kalahati muna sa awit 23. Sabi ng awit 23, ang Panginoon ay ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Kaniyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kaniyang pinapapananauli. Pang version yan, pinabago ang aking kaluluwa at pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Ito, the Lord is our shepherd. Ang mga tao, mga anak ng Diyos, ang kaniyang bayan, ang kaniyang mga tagasunod ay mga tupa, kawan, nangangailangan ng pastol. Napakahirap ng mga karnero o ng mga tupa na walang pastol, walang tagapag-alaga. Sapagkat ang mga tupa ay mahihina na klaseng hayop. Hindi kagaya ng mga kambing na may sungay na panglaban, o mga pusa, mga tigre, mga leon na mayroon silang matatalim na mga panglaban sa kaaway. Ngunit ang tupa, wala nito. Pero pwede siguro yung mga lalaking tupa, mayroon din. Pero karamihan, mahihina sila. Mahirap nga daw ang kanilang pandinig. Tapos matakutin sila. Hindi sila magiling makinig, mahihina ang kanilang mga tenga. Sabi ng mga nabasa ko. At nangangailangan sila ng tagapag-alaga, pastol. At yun ang sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay inihalintulad sa mga tupa. Tayo mga tupa ng Diyos. Siya ang ating pastol, tagapag-alaga. Tingnan natin, dito sa Salmo 23, sa awit 23, ang mapagpalang kamay ng Ama bilang ating pastol. Paano siya gumagawa? Paano natin maasahan ang Diyos natin na Panginoon bilang ating pastol? Ano ang ginagawa niya sa atin sa larawang ito ng Diyos natin, Panginoon na ating pastol? Ayon kay David, si David na salmuesta, si David na isang pastol din ng mga tupa, ay alam niya ang gawain ng isang pastol at inihalintulad ni David ang Diyos ng isang pastol. Siya ay pastol. Ano ba ang ugali ng pastol dapat? Ng nag-aalaga sa mga tupa. At yan ang ating Panginoon. Tingnan natin. Dito lang tayo sa 1 hanggang 3 at pag-aralan natin sa sunod na linggo ang sunod na mga bersikulo, 4 hanggang 6. Kasi mababa lang ito. Matagal mo na siguro nabasa, narinig, inaawit ang awit 23.
Ngunit tingnan natin ang kanyang mga kahulugan sa ating buhay, na ang Panginoon na siyang ating Ama, siya rin ay ating pastol na ating ah, nag-aalaga sa atin bilang tayo ay kanya mga tupa. Ang Panginoon ay ang aking pastor. Unang matutunan natin mga kapatid dito ay ang Panginoon ay ating personal na pastol, personal na tagapag-alaga. Ginamit ni David ang aking. The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Sino bang Panginoon ito? Sa Biblia, ang Panginoon ay ang Diyos. Siya ang Diyos na Panginoon, siya ang Panginoon na Diyos. Kaya ang Diyos natin, siya rin ay ang ating Panginoon. Ang Diyos na si Jehovah, ang makapangyarihang Diyos, ay ating pastor, akin, sa ating personalize mo, my shepherd. So, hindi ginamit ni David ang our or atin. Ginawa niyang uh, personal, uh, my shepherd, singular, aking pastor. Kaya, nung si David ay namumuhay bilang uh, mananampalataya ng Diyos, at siya rin naman noong siya yung kanyang kabataan ay pastor, nihalintulad ni David ang Diyos ng pagiging pastol niya. Kung ano ang gawain ng pastol, yun ang Diyos na nag-aalaga sa atin bilang kanyang mga tupa. Nalagaan niya mga tupa. Siya pastol nila. At ang Diyos ganoon sa ginagawa ni David sa mga tupa, ganon din ang Diyos na gagawin sa atin at ginagawa niya sa atin bilang ating pastol na tagapag-alaga. Siya ay aking pastol, personal. Huh? Anong ibig sabihin yan? Siya ay mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay sa atin bilang kanyang tupa. Ang Diyos na personal nating pastol ayon sa Biblia ay Diyos na pastol na mabuti. Ano bang mabuting pastol ayon sa Biblia? Ang description ng pastol na mabuti ay nag-aalay, no, ng kanyang sarili alang-alang sa mga tupa. Yan ang pinakamabuti sa sabihin nating pinakamataas na description, larawan ng pastol na mabuti. Iaalay niya, ibibigay niya, sakripisyo niya ang kanyang buhay sa mga tupa. At ang atin namang pastol na tunay ay si Jesus. Nag-aalaga sa atin. Siya mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay sa atin ng mga tupa. Ayon kay Pedro sa pangalawang Pedro, unang Pedro 2, 26 at 25, na ang Panginoong Jesus ay na ating pastol, kaniyang dinala tayo balik sa kanya nung tayo nawalay, tayo humiwalay, nung tayo lumayo. Siya ay ating pastol ng ating inatawag ni Pedro na chief shepherd of our soul, no? Ang pangulong pastol ng ating mga kaluluwa. Siya rin ay pastol na kilala ang kanyang mga tupa. Ang mabuting pastol, ang aking pastol, ay kilala niya ako. Isipin mo yan. Pag sinabi ni David na ang Panginoon ay ang aking pastol, nangangahulugan na kilala niya ako bilang pastor. Yung mga tupa ay kilala ng mga pastor. Yung araw-araw nila na dinadala, kinagabayan, sinasamahan ang kanilang mga tupa, kilala nila. Kilala nila. May mga pangalan pa nga daw yung mga tupa sa panahon nila. May mga pangalan. At kilala nila. Kilala ng pastol ang kaniyang mga tupa, bawat isa. At kilala tayo ni Jesus, ng Diyos, ng ating pastor. Kilala niya ang ating, hindi lang ating pangalan, ang ating pagkatao, ang ating ugali,
ang ating pagkakamali, ang ating mga mabubuting gawa, kasama ang ating masasamang gawa. Kilala tayo ng ating mabuting pastor. Hindi lang natin, hindi lang niya tayo kilala. Yung napakaganda niyan eh. Siya ay nakakilala sa atin, nakakaunawa sa atin. Hindi lang niya tayo kilala, naunawaan niya tayo. At pangalawa, ayon sa sa Juan 10:11 sa 10:14, siya ay pastol na kilala ng kaniyang mga tupa. O, baliktad naman to. Kanila kung personal na pastol ang Panginoon, kilala niya tayo personally. Lahat sa ating katigasan, kalambutan, lahat sa ating mabuting ugali, masamang ugali, kilala niya. Ngunit, kilala rin natin siya, sabi ng Juan 10:14, no? Sabi ng Juan 10:14, ako ang mabuting pastol at kilala ko ang aking mga tupa at nakikilala ako ng aking mga tupa. O, kaya pag personal nating pastol ang Panginoon, hindi lang niya kilala tayo, pinakilala niya tayo sa Kanya. O, hindi naman natin siya maaring makilala. Biyaya na yan eh. Ang Diyos nang tumawag sa atin, na tayo mga patay, ay binuhay niya tayo upang sasampalataya tayo kay Kristo. Yon, biyaya yon. Nung sumampalataya tayo, nagsisi tayo ng ating kasalanan, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, nakilala natin si Kristo na ating Panginoon, na ating pastol. Nakilala natin si Kristo na ating malapit na Panginoon, na kaibigan, malapit na Ama ng ating kaluluwa, na ating tagapagligtas, na ating Panginoon. Yon. Kaya kilala niya tayo at kilala din naman natin siya. Yun ang sinasabing ang Diyos, ang Panginoon ang aking uh, pastol. Siya ay tayo ang mga tupa ng kanyang pastulan. Yan ang napakaganda. At kawan na kawan ng mga tupa. No? Pangalawa, ang Panginoon na ating tagapag-alaga o ating pastol ay nagtataguyod at nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Dineklarar ni David, hindi ako magkukulang. Nung sinabi niya ang Panginoon na aking personal na pastor, gumawa siya ng deklarasyon, pagpapahayag na katotohanan. Hindi ako magkukulang. Sa King James Version pa yan ay, I shall not want. Wala akong kulang. Ang Panginoon na pastol ay pastol na ganap. Perfect shepherd. Kung ang tao na shepherd ay maaring magkulang sa kanyang mga tupa ng maraming bagay dahil mahina siya, dahil tao siya. Itong Panginoon natin na pastol ay walang pagkukulang. He is a perfect shepherd. Ay hindi tayo magkukulang. Siya ay ating pastol na tunay na nag-aalay ng kanyang sarili, na anumang ating pangangailangan ay tinataguyod niya, sinusuportahan niya, at wala tayong pagkukulang. Maaring material, maaring uh, tungkol sa pagkatawan, maaring spiritual, kumpleto. Walang pagkukulang sa ating Panginoon na pastol, na perfect shepherd. Tinatawag rin siya ni Pedro na the chief shepherd. Kaya ganun, wala tayong pagkukulang. Ano naman ang mga bagay na maaring, hindi lang maaari, na kanyang itinataguyod at ibinibigay dahil hindi tayo nagkukulang. Simulang versikulo 2 hanggang 3, dito natin makikita. Una, ang Panginoon na ating pastol ay nagtataguyod at nagbibigay ng ating material o pangkatawan na pangangailangan. Anong sinabi dito sa versikulo 2? No?
He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Yun ang pastol na mabuti. Ah, Kanyang dinadala niya tayo sa mainam na pastulan, sa berde na pastulan na ah, mga damo na maganda. Di ba? Ang mga karnero, ang mga baka, sabihin natin, ang mga kalabaw, ang mga kumakain ng damo, ay ang saya-saya kung dalhin natin sila sa green pastures. Nung ako yung nag-aalaga ng kalabaw ng 5 taon, ang sarap ng pakiramdam ng kahit tao tayo na dinadala natin ang ating mga hayop doon sa green, lalo na siguro ang mga hayop na kakain doon sa green pastures. Kaya nagsisilbing larawan ito ng pangangailangan ng material. Kung ang tupa ay ang pangangailangan ng pagkain ay damo, pastures. Ganon din tayo. Ang ating pangangailangan ay material, no? Pagkain, hindi lang ang pastures. Kailangan natin araw-araw ang ating pera. No? Karamihan naman nabibili sa pera, kaya binibigyan tayo ng sweldo, karoon tayo ng magandang trabaho, magandang income kung may negosyo. Yun, pastures, green pastures. Inadala tayo ng Panginoon sa mga pangangailangan na hindi tayo magkukulang. Mayroon tayong mga araw-araw na pangailangan sa ating katawan. Marami naman tayong pangangailangan sa ating katawan, hindi lang pagkain. Itong katawan natin, ang dami-dami nating binibili, lalo na ngayong panahong ito. Mga pangangailangan na material sa mukha, dito sa ating katawan, damit, mga ano pang hinalagay natin sa ating katawan na mga pangangailangan. Yan ay tinataguyod ng Diyos, ibinibigay niya. Yun lang mga pangangailangan. Yung mga needs natin, hindi yung mga wants. Mga needs, yung kailangan. Hindi tayo mabubuhay kung wala noon. Kaya, kasama ng ating pangailangan ng pagkain, yung pastulan, no? Dinadala tayo sa green pastures. Dinadala rin tayo sa mga batis na tahimik. No? Still waters. Dinadala tayo ng Panginoon sa mga pangailangan ng tubig. No? Tubig at pagkain ang ibig sabihin dito, mga pangailangan basic. So ang symbol ng ating basic needs, pastures, green pastures, and water. Pero sa atin namang totoong pangailangan, hindi naman lang tubig at pagkain. Ano bang pangailangan? Mga bata, nangailangan ng mga gamit sa eskwelahan, nangailangan tayo ng damit, nangailangan tayo ng mga panligo, di ba? Marami. At yon ay mga pangangailangang tinutugon at ibinibigay ng isang mabuting pastol. Ang walang, sabi ni David, hindi ako magkukulang. Kaya yung futuristic na pagsasabi, hindi ako magkukulang ngayon at kailanman habang ako'y nabubuhay. Doon sa dulo nga, sinabi ni David, ang dulo ng Salmo 23, na pag-aralan natin sa sunod na panahon, tingnan natin. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Tingnan niyo. Lahat ng araw, ang mabuting pastol ay naroon upang bigyan tayo ng lahat ng ating pangailangan. Tingnan natin ang pangatlo. Ang Diyos na nagbibigay ng pangangailangan ng katawan, siya rin ay Panginoon na ating pastol na nagtataguyod at tumutugon ng ating pang-espiritual na pangangailangan. Yun tayo sa spiritual. Verse 3, ito ang sa 3. He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Binabago niya ang aking kaluluwa
at pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Dalawang bagay ang ah, pinahayag ni Salmista David dito tungkol sa pangangailangan natin na espiritual na tinutugon at ah, hinaharap at ibinibigay ng ating mabuting pastol na Panginoon. Una, binabago niya ang ating kaluluwa. He restores my soul. Nasira ang ating kaluluwa. Kaluluwa na nawasak sa kasalanan. Kaluluwa na namatay dahil sa kasalanan. Tayo binago ng Panginoong Jesus sa biyaya ng Panginoon. Ang ating kasalanan na mas lumaganap ayon sa Biblia ang biyaya ayon sa Roma 10:20 5:20. Nung lumaganap ang kasalanan, lumaganap ang biyaya. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay binuhay. Tayo ay dinala sa pananampalataya, di ba? Yun ang pagbabago ng ating kaluluwa. Si Kristo na ating tagapagligtas, na ating nakilala na pastol pala ng ating buhay, ang pastol na nagbago ng ating kaluluwa. Dinala niya tayo sa buhay at sa pagsampalataya. Dinala niya tayo sa pagsisisi. Yun ang sinasabing conversion, na bago tayo. Ang pagbabago ng ating kaluluwa ay yung sa English pa conversion. Matapos tayo binuhay sa regeneration, dinala tayo sa pagsampalataya at pagsisisi. Yung dalawa, pagsampalataya, pagsisisi. Ano yun? Yun ang ating pagbabago. Sumampalataya tayo at nagsisi ng kasalanan. At anong ginawa ng Diyos nung ginawa natin yan? Pinatawad tayo at tayo'y ginawang matuwid. Ginawang matuwid. Anong tawag niyan? Justified. Pinawalan sala. Nung pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, para na tayong walang kasalanan, pinawalan sala. Yun ang pagbabago ng ating kaluluwa. Binago niya ang aking kaluluwa. Ang Biblia kasi nagsabi nung linikha tayo ng Diyos doon sa Genesis 1 na ang ating kaluluwa ay namatay. No? At ayon sa Colosas 3:10 at Epeso 4:24, nung isinuot natin ang bagong pagkatao na linikha ayon sa kanyang kabanalan at katuwiran. Bumalik ang namatay, ang nasira, bumalik sa pamagitan ni Kristo. Purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Binalik niya ang masamang nasira na kaluluwa at nabago. At patuloy niyang baguhin ng baguhin. Kaya ang Kristiyano na sumusunod sa pananampalataya, siya ay from glory to glory. Sa kaluwalhatian papunta sa kaluwalhatian. A glorious walk of journey of the Christian to the world of heaven. Kanya yon ang mabuting pastol. Kung binago ang ating kaluluwa. Pangalawa, pinapatnubayan niya tayo sa landas na matuwid alang-alang sa kanyang pangalan. Yun. Matapos binago ang ating kaluluwa, dinala tayo sa matuwid na landas, matuwid na pamumuhay, landas na matuwid. Ano yun? Ang Ebanghelyo ayon kay Pablo ay nagdadala ng katuwiran ni Kristo. Nung tayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo at nagsisisi sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo. Diba? At ano nangyari? Ang katuwiran ni Kristo, yung si Kristo na matuwid, ang kaniyang righteousness, yung katuwiran niya ay naging atin. Sa English pa, the righteousness of Christ was imputed to us. Ipinag-angkin sa atin ang katuwiran ni Kristo. Kaya tayo naging matuwid. Hindi sa ating sariling sikap, kundi sa pagsampalataya natin sa matuwid na Kristo, ang kaniyang katuwiran ay naging atin. Kaya tayo lalakad na sa katuwirang ito.
ang ating lakad ngayon at mabubuting gawa ay kailangan sumasakay doon sa katuwiran ni Kristo. Our good works, whatever, our good judgment, good things that we do should be done in the righteousness of Christ. Si Kristo ay matuwid, naging matuwid tayo. Hindi tayo maaaring gagawa sa ating sariling katuwiran sapagkat wala tayo niyan. Lahat daw ng ating mabubuting gawa ay kagaya lang, katulad na ng isang maruming basahan o punas. Ngunit nung tayo pinatawad at inaring ganap at sinasabing pinawalang sala, tayo'y nalinis at ang katwiran niya ay atin, kaya maggagawa tayo ng mabuti ayon sa katwiran ni Kristo. Ito ang sabi, tayo'y dinadala sa landas na matuwid ayon sa matuwid na Kristo, katwiran ni Kristo. Yun ang ating matuwid na daan. Di tayo maring tutuwid sa sarili nating katwiran dahil wala tayo niya. Kaya araw-araw wala tayong ipagmamalaki. Gumawa ako ng mabuti, hindi sa aking sarili, ang katuwiran ni Kristo. Kaya si Pablo nagsasabi, ako'y ipinako na kay Kristo at ang buhay ko ngayon, sabi niya sa Galatia 2:20, ay ibinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Hindi mo pananampalataya ng anak ng Diyos. Ang pananampalataya mo at akin, hindi atin yan. Pananampalataya ni Kristo na ipinahiram lang sa atin at mamumuhay tayo ayon sa kanyang pananampalataya at ayon rin sa kanyang katuwiran. Mabuhay tayo sa biyaya ng pananampalataya ni Kristo at kanyang katuwiran. At tayo'y tiyak na ang pastol na ito ayon sa kanyang pagbabago sa atin at sa matuwid na landas, tayo'y dalhin patungo sa kanyang walang katapusang tirahan at sinabi ng Biblia, alang-alang sa kanyang pangalan. All for His name's sake. Ang gawa natin araw-araw sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo ay alang-alang sa kaluwalhatian ng kanyang dakilang pangalan. Tayo linikha naman alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang ating lakad na matuwid dahil sa ginawa ng ating mabuting pastor ay alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Yan lang mga kapatid muna ang ating bulay-bulay, ang ating mensahe ngayon na ang ating Panginoon ay ang ating mabuting pastor na sa kanya tayo walang pagkukulang, ibinibigay ang pangangailangang material at hanggang sa pangangailangang espiritual, wala tayong pagkukulang. Tayo magpupuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Tayo manalangin. Purihin ka man aming Diyos sa inyong mga salita na amin narinig. Purihin ka sa mga pagpapala, sa pagdinig ng aming mga panalangin. Dalangin namin na turuan nyo kaming tumutok sa inyo bilang aming Panginoon na pastor. Mabuting pastor na purihin ang pangalan dahil nakilala nyo kami at nakakilala kami sa inyo sa magitan ng inyong biyaya. Turuan nyo kaming magtiwala sa inyo bilang aming matuwid at matapat at mabuting pastor. Purihin ka sa inyong mga gawa sa amin bilang mabuting pastor na nag-aalay ng inyong sarili, nagtataguyod ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Hanggang sa sunod nating pagtalakay sa awit 23. At pagpapalain tayo ng Panginoon.